Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Show cause order laban kina dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at whistleblower na si former Philippine Marine Master Sergeant Orly Gutesa ilalabas ng Senado. There are no representatives, Mr. President. Therefore, I would like the committee to look into the possibility of issuing a warrant of arrest for both. Thank you, Mr. Chairman. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naharap sa kauna-unahang impeachment complaint. Reklamo, dapat sapat sa forma at nilalaman para umusad sa Kamara ayon sa House Committee on Justice. Pag sinabi nating sufficiency in form, ito yung dapat verified, tapos signed by, sponsored by a House member, things like that, no? Pag sinabi naman natin in substance, edi supported yung grounds for impeachment as provided under the rules. There's sufficient evidence that support the ground for impeachment. While these processes take their course, the President will continue to govern, ensuring that public services remain uninterrupted and that the work of government stays focused on improving the lives of our people. Isa sa luxury vehicle na nakuha sa parking lot ng condominium ni Saldico sa Pasig City gumamit ng pekeng plaka. 10 sasakyan na pag-aari ni Saldico hindi pa rin isinusuko. While further verification is ongoing, Ferrari vehicle whose temporary plate was later determined by the Land Transportation Office to be spurious. Mga barko ng Philippine Coast Guard ipadadala upang magbantay sa bagong tuklas na gas reserve sa Malampaya. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. The Philippine Coast Guard will be more proactive. Kaya sinabi ko, we will be strategically deploying and realigning our assets para maprotektahan itong MAU1. Pansamantalang pagpapakulong kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Quezon City Jail Male Dormitory, ipinag-utos ng Sandigan Bayan. Bill was posted for the graft and grab practices. I think, I'm not sure, I think it was around 90 more or less. Yeah, at the moment, I believe it's already been signed. Attorney, elaborate. Pahayag ni Curly Discaya na tila ninanakawan sila sa laki ng halagang ipinasasauli para makapasa sa Witness Protection Program, tinuligsa ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Hindi ko pa sinabi daw niya, parang sila pa daw ang nanakawan. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinawag na basura ng isang House Senior Deputy Minority Leader. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. Isa sa 13 sakay ng nawawalang motor bangka sa karagatan ng Davao Gulf at Davao Oriental nakita na. Search and rescue sa iba pang nawawala, pinaigting ng Philippine Coast Guard. Nagsagawa tayo ngayon ng aerial and surface search and rescue operation doon sa ating missing na mga individuals. And as of 11 a.m. kaninang umaga, we were able to rescue one of the crew of that motorboat sa area ng Sarangani. Dating Ako Bicol Party List Representative Saldico gusto na umanong sumuko. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Actually, hindi sa akin, through Ombudsman. Ilang aplikante sa DPWH Campus Job Fair naniniwalang malilinis pa ang imahe ng ahensya mula sa korupsyon. And as a new civil engineer of the future,
parang malaki yung part natin na tumulong tapos ibalik yung trust nila sa DPW. I want to give back to the community. I think it is one way of para makatulong sa community. Batangas 1st District Representative Leandro Leviste bukas sa nakaambang investigasyon sa kanyang solar firm. Ngunit may babala sa mga magpipilit gawan siya ng kaso. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung may mga ipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa. Ginawang paghahatid ni DILG Secretary John Vic Remulla kay dating Senador Ramon Bong Revilla sa Sandigan Bayan, huling pabor na niya sa kanyang kaibigan. Si Sen Bong naman voluntarily na nag-surrender. At pagdating doon, ayun na yun. That is the end. Ayun na yung huling, my last act of friendship para sa kanya. Na hatid siya lang. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dinala sa ospital matapos makaranas ng discomfort. PBBM, pinayuhan ng mga doktor na magpahinga muna. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi tinanggap ng Office of the House Secretary General. Sa konstitusyon, hindi naman intention doon na maging karerang daga na unahan. Tapos kung sinong mauna, sorry na kayo. No? Pero sir, so paglapastangan yon sa proseso ng impeachment and accountability. Negosyanteng si Charlie Atong Ang, itinuturing pa ring armed and dangerous kahit isinuko na ang mga armas. Mga pulis sa operasyon laban kay Atong Ang pinagsusuot ng body camera ng DILG. Despite the surrender of his firearms, we still consider him armed and dangerous. Sabina sa plunder cases laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, former Senator Ramon Bong Revilla Jr. at Saldico, posibleng ilabas na ayon sa Department of Justice. The plunder cases would involve, kung senator pinag-usapan natin, is former Senator Bong Revilla and then Congressman Saldico and Senator Jinggoy Estrada. Okay? There are other correspondents who are charged together with them. Tanggapan ni House Secretary General Cheloy Garafil, posibleng maharap sa reklamo dahil sa hindi pagtanggap ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But nagkakaisa kami, and this is a warning to the Office of the Secretary General that we will file against a case against the office. Kinakaharap na kasong malversation at graft sa Sandigan Bayan, pinapawalang bisa ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at kapwa akusado. It's important because the objective is to quash the warrant and to dismiss the case. Because based on the allegation, I will not mention about the merits, but it's based on denial of due process. At mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na sasampahan ng kaso dahil sa umano'y korupsyon, nadagdagan pa. Pagsusuot ng body camera sa pagsasagawa ng safety inspections ng BFP, ipatutupad ng DILG. Kasi dati hold up nila yan eh. Una, hold upin nila para hindi kayo makakuha ng occupancy permit or building permit. Tapos hold upin nila yan, yung bibid hold nila para bumili ka ng fire extinguisher.